Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa lamang sa channel ko, please consider to subscribe my channel. Pahit na rin po ng notification bell, pa-like and share na rin guys, and pa-comment na rin po. So guys, kung nagustuhan nyo po ang video na aking ginawa, pa-share na din po sa inyong mga friends. Ngayon guys, i-explain ko po sa inyo o i-share ko po sa inyo kung ano nga ba yung ginawa nung araw ng aking passport appearance. So guys, pagdating nyo po doon sa DFA site, kung saan kayo nagpa-schedule, tatanungin po ng guard kung may schedule kayo and tatanungin po nila kung anong oras po yung inyong schedule. So guys, after po nun, diretso na po kayo sa loob ng DFA site. Pagdating nyo po sa loob guys, makikita nyo po doon counter 1. Then, doon nyo po guys, ipapakita yung inyong appointment verification guys. Guys, yung pong appointment verification, ayun po yung sinesend sa atin pong Gmail. Sa ating pong Google account. Sinesend po nila yun pagkatapos po nating magpa-appointment. And, guys, i-check po nila yon yung inyo pong appointment verification. Pag na-check na po nila yon, magbibigay po sila ng number guys. Guys, doon po sa counter 2, hintayin nyo kayo doon guys. Pagdating nyo po doon, ipipresent nyo po doon yung inyong mga documents guys. Yung pong apat na page guys, yung pong apat na page na sinend po nila sa inyong Gmail nung pong araw ng kayo ay nagpa-schedule ng appointment. So, makukuha nyo po yun guys sa inyong Gmail. Then, yun po, kailangan nyo po yun guys na ipa-xerox or ipa-photocopy ng A4 size. Yung pong apat na yun. So, guys, ito po yun. Yung pong 4 pages na pinapa-photocopy sa ating ng DFA bago po tayo pumunta sa araw ng ating appointment. Ito po yun guys, yung pong important reminders. So, dito lang naman po nakalagay yung step at the consular office data capturing site. Guys, dito po nakalagay yung step by step ng gagawin sa araw ng inyong appointment. Yung po, dito po sa bandang baba. Yung pong step 1, step 2, step 3. Then, additional reminders. So, guys, ayan lang po yun yung pong isa sa mga 4 pages na kailangan yung ipa-xerox ng A4 size. So guys, yan po, important reminders and passport application form. Ayan guys. Appointment details. And eto po guys, dalawa po ito guys, yung pong electronic receipt number. Payment details, merchant, branch, reference number, date, time, appointment number, name, site, transaction, processing type, mode of payment, service number, amount. And andyan na rin po guys yung inyong pong unique code. Ito po, dalawa po yan guys. Yung pong isa ay sa DFA copy. Kaya dalawa po yan. Yung pong isa ay para sa atin. Para sa applicant copy. So, ayan guys. Ayan po yung 4 pages na kailangan nyo pong photocopy ng A4 size. And yun na nga guys, yung pong number 1 na kailangan nyo pong dalahin, yun pong yung pong 4 na peraso na, yung 4 pages ng sinend sa inyong Gmail, yung pong isinend ng DFA. Yun, kailangan nyo pong ipa-xerox yun. And eto po guys, yung pong isa pang kailangan nyong dalahin, original ng inyong PSA birth certificate and xerox copy guys. 1 copy lang po yung kailangan nila. Pero kailangan po dala nyo po yung original. Then, valid ID natin guys. Xerox and original din guys. Yan, xerox and original din po. Kailangan po natin yung i-present guys sa araw ng ating DFA appearance. And guys, i-share ko na rin po sa inyo yung na-encounter ko nung araw po nang ako ay nagpa-passport appearance. Nung araw po ng aking appointment guys. Nagkaroon po ng problema guys. Kasi po, yung pong aking PSA, nagkaroon guys ng problema. Kasi po, nung pag-present ko po ng aking mga documents guys,
nakita po nila doon na late registered ako. Then, nung nakita po nila na late registered ako, hinanap po nila yung baptismal ko. So, dala ko naman guys yung aking baptismal. Kaso guys, ang problema, nung chinek na po nila, hindi po magkatugma yung pong aking baptismal at saka po yung aking PSA birth certificate. Kaya guys, ang nangyari, pinakuha po nila ako ng NBI. Then, yung pong NBI na yon na kukunin ko, kailangan po naka-follow po yun sa aking PSA birth certificate. Kailangan po, kung ano yan nakalagay doon sa aking PSA birth certificate, yun din po dapat yung nakalagay doon sa aking NBI. Then, kailangan guys, parehas na parehas po ng details guys. Kasi hindi nga po tinanggap yung aking baptismal, kaya kinailangan ko pong kumuha ng NBI. Buti na lang guys, maiksi lang po yung pila nung araw na yon, maiksi pila sa NBI. Ayun, nakakuha ako guys. Then, bumalik po ako doon guys. Nung pagbalik ko po doon, nung tiningnan po ulit nila, chinek po ulit nila, then okay na po guys. Okay na po yung aking PSA birth certificate and yung pong aking NBI, magkatugma na po siya guys. Then, nung nakita po nila na okay na po yun, proceed na ako guys sa binigyan na po nila ako ng number. And guys, ganun po ulit. Nagbigay po sila ng number, then pumila po ulit ako doon and hinintay ko guys na tawagin yung aking number. Nung tinawag na po yung aking number guys, yung ginawa is po ako doon sa desk. And ang ginawa doon guys is encoding na guys ng details. So, ini-encode na po nila yung mga details ko doon sa computer. And guys, nung na-encode na po nila yung details, pina-check po nila sa akin kung tama po ba yon. And nung okay na guys, nung na-check ko na po lahat, yung sunod, picture na guys, pipicturean na tayo doon guys. So, kailangan pwede po tayong mag-makeup guys, pero kailangan po hindi makapal. Kailangan po light lang po yung makeup natin. Then, kailangan guys, ganyan. Kailangan po nakaganyan. Then, kailangan po nakalabas yung tenga natin. Then, pwede po tayo guys mag-smile, pero bawal pong lumabas yung ating ngipin. And, guys, bawal to ha. Bawal yung ganyan. Bawal po yung sleeveless. Then, ipapakita nila sa inyo guys kung okay na ba, kung tama na ba yung picture nyo. Pero kung ayaw nyo po yung picture na unang pinicture sa inyo, pwede po ulit nilang ulitin. Pwede nyo pong ipaulit guys kung pangit or ano ba, kung may problema ba sa pictures nyo. Then, pagkatapos dun guys, sa picture taking, na picturean na kayo, pagkatapos dun, magta-thumb mark na tayo guys. Magta-thumb mark na po yung pong ating mga daliri. Ita-thumb mark na po yun. Then, pagkatapos natin guys, mag-thumb mark, ano naman po yung gagawin natin? Pipirma po tayo ng 3 beses. May pipirma po tayo doon sa, basta guys, pipirma tayo ng 3 beses. Pagkatapos nyo po magpirma guys, ibabalik po nila sa inyo yung isang copy. Yung eto guys, yung pong may nakalagay na applicant copy. Yung sinabi ko po sa inyo kanina, yung pong 2 copy. Kasi po yung isa sa DFA and yung pong isa sa applicant. So, ayan guys. Ayan po. Ganyan po. Binalik po nila yan sa akin. Ayan guys, yung electronic receipt and payment details. And nandyan din po guys, yung pong schedule ng araw ng appointment ko. And yung pong aking unique number. Appointment number, name, site name, transaction, processing type, mode of payment, service, amount. And guys, tatatakan po nila yan. So, ayan po. Yung po, ito po yung tatak po nila. Ito po yung tatak and perma nila guys. Then, pag soli niyan guys sa inyo, may nakalagay na rin po dyan na tentative release date. So, ayan siya guys. Tentative release date. So, nakalagay dito is October 13, 2023. And, yung akin nga pala guys, pinadeliver ko lang po yun. Tsaka hindi po rush yung kinuha ko guys. Hindi guys.
kahit naman po hindi rush, hindi naman po aabot ng 2 weeks eh. Ewan ko lang po sa ibang lugar. Kasi yung dito po, yung pong sa kakilala ko guys, nung kumuha po siya ng kanyang passport, yung pong kanyang kinuha, hindi po rush, pero 1 week lang po nakuha niya na po guys. So guys, kung sakaling wala po kayo ng araw ng date na i-deliver yung inyong passport guys, kailangan po meron po kayong authorization letter and photocopy po ng inyong valid ID guys. And eto na nga guys, dumating po siya nung after ko po mag-appointment, siguro mga 7 days, dumating po agad siya. And dyan po siya guys nakalagay. So ayan guys, dyan po siya nakalagay yung aking passport. Finally may passport na ako guys. Tagal ko rin hinintay bago mag-appointment. So ayan siya guys. I got my passport. Ayan po. So, happy ako guys kasi meron na po akong passport. Guys, kahit hindi na kayo mag-rush kasi ganun din naman eh. 1 week din naman. 1 week lang din naman bago nyo makuha yung inyong passport. Hindi nyo na po kailangan na mag-rush. Kung hindi naman po kayo. Tsaka ano po, yung sa akin, rush din po dapat yung kukunin ko. Kaso, sabi po ng kakilala ko, kahit daw po hindi rush, 1 week lang din daw po bago po makarating yung passport. So guys, yung binayaran ko nga po pala is, 950 guys. Nabubulan. Hindi siya rush guys, kaya 950. Pero, yung pong sa deliver po, 150 guys yung sa deliver. Kaya guys, yan, nakakuha na ako ng aking passport and pinadeliver ko na lang siya. Guys, pa-subscribe naman po my channel and pa-hit na ng notification bell, pa-like and share na din guys and pa-comment. Guys, pa-share naman po ako ng aking video. Pa-share naman guys and thanks for watching.